Sige mga magaganda akong tao, may magandang video ako para sa inyo sa gitna ng magulong mundong ito ng multikulturalismo, empatiyang mapanira sa sarili at walang katapusang malasakit. Tularan ng Polonya dahil sinabi nilang ayaw nila ng ganon. Tingnan mo ito, tingnan mo kung gaano kaganda ang Polonya. Pero may mga tao ring gustong sirain ang Polonya. Tingnan mo ang lalaking Muslim na ito. Hindi siya masaya na maraming aso ang mga Polish. Totoo yan bro, sa Polonya, lahat may aso. Bakit lahat may aso pare? Ang weird nun. Lahat talaga may aso sa Polonya. Grabe. Sobrang lupit nun. Dapat masaya siya na pinayagan nila siyang makapasok. Alam mo kung bakit? Hindi naman kilala ang mga Polish sa pagiging mabait nila sa mga dayuhan na hindi nirerespeto ang lokal na kultura. Tingnan mo to. Akala ng pamilyang Muslim na nasa Britain sila. Sa Britain, walang kumukontra o pumipigil sa kanila. Pero sa Poland, magaling. Dapat tularan ng Poland. Huwag niyong bastusin si Allah. Ito ang Poland! Huwag niyong gadelawin ang mga alpombra. Sundin ang usapan. Mahal ko ang Poland. Mga Ruso! Ginawa na nila yon sa kanya. Racist. Wala akong pakialam. Umalis ka na lang. Sira ang reliyon dito. Ito ang Polonya at yun na yun. Naiintindihan mo ba? Polonya. Jesus Cristo! Yan na yun! Tapos ang usapan! Gulat na gulat ako. Para silang, ang gusto ko lang ay pumunta sa bansa nyo. Gamitin ang benepisyo ng gobyerno nyo, magpakarami ng asawa, gumawa ng ghetto, dalhin ang honor culture ko, akutin at galitin kayo, at duminahin tayo sa pagdarasal kahit saan. At kung may problema ka doon, ikaw ay racist. Binabaklas niyo ang alpombra tapos nadarasal? Ano to? Gusto mo bang magdasal? Gusto mo bang magdasal? Pumunta ka sa simbahan. O pumunta ka sa iyong templo. Hindi sa lugar kung saan dapat mo yan ilatag. Iniisip niya kung nasa ibang bansa ako sa Europa, nag-full jihad na ako sa kanya. May usapan! Gusto mo ba? Gusto mo bang pumunta sa simbahan mo? Gawin mo ang gusto mo. Nasa Poland tayo. Ang gusto mo! Nasa Poland tayo. Walang diskusyon. Walang debate mga pare. Gusto ko ugali ng taong to kasi kapag nakipag-debat ka sa kanila, sasabihin lang nila, paano yung kampana ng simbahan? Ginagawa mo rin to. Walang patas dito. Sige, mga Kristiyanong bansa ang mga ito. Silang nagtayo ng mga bansang ito sa loob ng maraming siglo at dumaan sa matitinding pagsubok. Alam mo ba ang kasaysayan ng Poland? Palagi akong may respeto sa mga Polish at sa kultura nila. Ulit-ulit silang dinumina, sinakop, at inatake ng Russia at napakaraming buhay ang ibinayad nila para sa kalayaan. Akala mo pwede mong sakupin at sirain ang kultura nila? Hindi pwede, umalis ka. Laban lang mga pare. Huwag din yung pagbigyan ang kahit sino. Huwag kayong magkompromiso kahit sa isang prinsipyo dahil alam nyo kung anong mangyayari. Alam nyo kung anong susunod doon? Tingnan nyo lang ang France, Germany at UK. Gusto mo bang magdasal? Pumunta ka sa iyong templo. Gusto mong magdasal? Pumunta ka. Gusto mo magdasal? Punta ka sa templo. Sa sarili mong templo ka. Gets mo? At bawal maglatag dito ng alpombra o anumang kalokohan. Kamusta binabati kita? Ikaw ay gado. Kung ano ngayon? Kung ano ngayon? Oh. At ano? Alam mo, At makikipagbulo ako sa'yo kasi dito. hindi tayo nag-aaway dito. May batas tayo. Alam mo, hindi ito tulad sa inyo. Hindi yan mga pare. Tingnan nyo to. Poland, ito. Anong ginagawa nyo? Tingnan nyo siya. Bakit kayo nagdadasal dito? Hindi ito. Hindi ito Afghanistan o Iraq. Bakit kayo nandito? Pumunta ka sa impyerno. Ano? Tignan mo yan. Sila! Sinubukan siyang pagtulungan pero hindi siya umatras dahil alam mo kung bakit? Hindi ito Inglaterra, Alemanya o Pransya na siguradong inatake na siya. Pero ang ibig sabihin nito sa akin ay ang Poland ay nananatiling Poland. Sa tingin ko, kahit na iniisip nilang marami sila, hindi pa rin sila maglalakas loob na atakihin ang isang Pulako. Dahil sa tingin ko, natatakot sila sa lipunang Pulako. Ito ang ibig kong sabihin mga pare. Ito ang sinasabi ko. Lahat ng mga taong ito naggaling sa ibang kultura, kailangan nilang igalang
at katakutan ang lokal na kultura. Lumayo ka sa akin. Wala ka sa bahay mo. Nandito ka sa... Nang lumipat ako sa Australia, natakot ako sa kanilang batas at nirespeto ko ito. Ayokong gumawa ng anumang mali sa mga Australiano o labag sa batas ng Australia. Bakit? Nag-aalala ako na ma-deport, kaya dapat matakot ang mga tao dyan, mga pare. Nasa bahay ka pare. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagdadasal sa lupa natin? Nasa Poland ka. Nasa pulan ka! Malayo ka sa akin pare. Isa, hindi ito ang lugar para sa kumot. Ano? Hindi kita maintindihan. So? Polsko. Nasa Poland ka, magsalita ka ng Polish. Malinaw, mga dayuhan. Hindi ito ang lugar para sa... Inyong mga dasal. To nie jest miejsce na wasze modły. Hindi ako sang-ayon dyan. Hindi ako sang-ayon. Sa kanon. Kailangan niyang lunukin ang pride niya. Kailangan din nilang ipalunok sa kanila ang pride nila. Pilitin mo silang sabihin sa kanila kung sinong masusunod. Kailangan mo itong gawin. Kailangan mong gawin yon. Alam mo na ang mangyayari. Ganito sa Australia. Ito ang Sydney, mga pare. Ganito ang nangyayari. Hindi niyo dapat payagan yan, mga mahal kong Pulako. Hindi mo dapat payagan yan, mahal kong Hungaro. May pumuna nga sa akin at nagsabing, binanggit mo ang Polonya pero hindi ang Hungary. Oh, parang Polonya at Hungary lang. Siguro pati Belarus. Pero hindi ako fan ni Lukashenko dahil malinaw na diktadura yon. Hindi ko na ito nakikitang bansang kanluranin. Kaya lumaban kayo, mga kasama. Naniniwala kami kay Hesu Kristo. Lumayas ka. Hindi Muslim. Si Hesu Kristo. Umalis ka. Pasensya na. Pasensya na. 20 taon nang nakalipas. Baka tiniis pa ito ng mga tao. Pero nakita na ng mga tao kung ano ang ginagawa nyo. Ito ang ginagawa nyo. Kahit saan kayo pumunta, ganito ang ginagawa nyo. Kayo ang nanginghibabaw. Ganito kayo. Ito ang Inglaterra. Ganito sila kapag marami. Nananakot at nangasar. Ano yung mga ingay na parang simpanse? Tingnan mo, parang sunod-sunuran lang ang mga pulis. Yung Polish, mas matapang pa kaysa lahat ng pulis na nakita mo. Sa Amerika, ay hindi pala. Tingnan mo, Paris ito. Walang utang na loob sila. Walang respeto. Alam mo ba bakit nila ginagawa yan? Kasi nung nagsimulang dumami ang mga taong ito, hindi umasta ang mga taga-Paris tulad ng mga Pulako. Masyado silang mabait at magalang. Hindi mo namamalayan, nagiging parang mga dudyot na lugar sa third world na ang mga bayan at lungsod ninyo. Parang maliit na Ethiopia. Ito ang maliit na Ethiopia sa isang lugar sa London. Huwag mong gawin yan, Polonya. Laban. Pakiusap, ipagpatuloy mo ang paglaban. Mahal kong Polonya. Huwag kang susuko sa kanila. Tingnan mo, paparating na sila. Kamangha-mangha, hindi ba? Alam mo ba kung ano ang mas kahanga-hanga sa paglaban ng Polonya? Sinusubukan ng mga taong ito na makapasok sa Europa sa pamamagitan ng Polonya. Sabi ng Polonya, ayaw nila ng mga doktor at inhinyero dahil marami na sila nito. Tingnan mo ito. Ang mga taong ito, sinusubukan nilang pumasok. Tingnan mo sila. Lahat sila ay sinusubukan pumasok. Pinaalis silang lahat. Hindi pwede. Naglagay sila ng ganong bakod. Patuloy na hinaharangan ng Poland ang mga doktor at inhinyerong Afghan na ayon sa sinasabi sa atin ay may dalisay at mararangal na layunin lang sa pagpasok. Oh, magaling Poland. Hindi ako pamilyar sa panloob na politika nila. Pero sigurado akong may mga woke din silang siraulo. Pero pakiusap, huwag din yung hayaang magkaroon ng boses ang mga siraulong woke na may kulay lilang buhok, may hikaw sa ilong, at wala sa tamang pag-iisip sa kinabukasan ng inyong bansa.